Take me home, falling, love me alone, brawling, losing control, body and soul, mind you for sure, I'm already yours. Naku, muntik na namin hindi makita yan kasi tingnan nyo naman ang lakas ng ulan sa Busan. 5:30 na nga ito ng hapon, ready na kaming umalis pero hindi kami makakag-decide kung tutuloy kami sa Blue Line Park kasi naman ang pangit ng panahon. And then, magbabaka sakali lang kami kung may ticket kasi ilang weeks ko nang tinitingnan yung Blue Line Park website at sold out ang lahat ng Sky Capsule pati beach train kasi naman holiday pala ngayong May. May 1 Labor Day nila tapos may Children's Day sila May 5 and then Buddha's birthday pa kaya naman lahat ay fully booked. And since ito lang ang night namin talaga dito sa Busan kasi pupunta na kami ng Seoul tomorrow, minabuti na namin tumuloy kahit masama yung panahon. Plan ko kung talagang malakas ang ulan at walang available na Sky Capsule at beach train, dito na lang kami magdi-dinner. From hotel, nagbook lang ako ng Uber. Medyo malayo, almost 1 hour, 20,500 Korean won. Pagbaba namin ng Uber, wala nga ulan pero sobrang lakas naman ng hangin. Okay, we're going to the Blue Line Park. Dito na kami sa Nipo Station. Feels like ano na? Feels like 2 degrees. Okay, talagang nairaos. Nakapunta pa rin kami sa Nipo Blue Line. Ay, ang ganda naman dyan. Alam mo, B, pag hindi umuulan, lalakarin lang talaga natin. Blue Line Park, let's go. Okay, basta makita lang namin yung capsule at yung train, okay na kami. Diba nairaos talaga namin. Grabe, ang swerte. Nakaabot pa kami sa Sky Capsule. Last train, 7:30 p.m. And this was 7:10 p.m. na, grabe. Tapos, naging blessing in disguise pa yung pag-ulan kasi nawala lahat yung mga nagpa-reserve. May mga bakanting capsules, tapos wala pang kapila-pila. Again, this is the Nipo Station. Peak season pala yung May. So, 9 o'clock to 7:30 p.m. sila nag-o-open. Tapos, yung one-way na Sky Capsule na 3-person, nagbayad kami ng 45,000 Korean won. Ayan na! Naku! Abot kamay na namin ang Sky Capsule at ang experience na makasakay dito. I'm so excited. Pero syempre, dahil umuulan, hindi na namin maabutan ang pinakasikat na sunset view. Hindi na rin kami makakababa in between stations kasi 7:30 nga lang yung huling Sky Capsule. So, diretso na kami ng Cheongsapo Station. At ganito yung itsura niya sa loob. O, diba? Tamang-tama kasi ang lamig, pwede kayong magsiksikan. Maximum of 4 passengers. Kaya pala yung bayad kapag mag-isa ka is almost the same kung 4 kayo kasi i-rent mo na yung buong capsule. 7:15 p.m. na to pero tingnan nyo medyo maliwanag pa at medyo nakikita pa namin yung view ng dagat. Although hindi kasing ganda kapag sunset na. Then, end to end, Nipo Station hanggang Cheongsapo Station ay tatagal daw ng 30 minutes. So, akala namin matagal yung 30 minutes, no? Pero sa pag-picture taking pa lang, sa pagtingin mo sa mga view, ay nako, kulang na kulang yung 30 minutes. Kaya naman bilisan nyo ang mga picture taking ninyo at make sure na lahat ng angulo na gusto nyong kuhanan ay na-capture nyo na. Parang ang ganda-ganda dito mag-date. Alam mo yun, yung parang, oy, beginning pa lang ng relationship, punta kayo ng Korea, tapos mag-view kayo ng sunset habang papalitan ng thoughts sa inyong future. Then, perfect pa yung weather kahit sarado yung mga bintana. Diyan ako ang lamig sa loob kahit walang aircon. Tapos, naririnig nyo yung breeze mula sa dagat. Oh, yung ganda. Siguro kung nagpunta kami na hindi umuulan, mas panalo yung experience namin dito. And for sure, kailangan namin bumalik dito kasi tingnan nyo naman, hindi kami nakapunta dyan sa Haywall Observatory. Parang nasa gitna na siya ng Nipo and Cheongsapo Station. Pero ayan nga, close na siya during that time na dumaan kami at wala ng mga tao. Ito yung may part na parang glass yung flooring niya. So makikita nyo yung ilalim mismo ng dagat and other coastal views ay sayang naman. Kaya yun, tip ko lang, pag nagpunta kayo dito, make sure magpa-reserve na kayo online ng ticket nyo kung hindi peak season ha. Tapos, sana malamig yung weather kasi hindi ko ma-imagine na summer dito. Baka mainit. Then, try nyong maglakad dun sa pathway sa ilalim na maraming mga cafe. Pwede kayong mag-cafe hopping. Ay, siguro ang ganda naman. And, yun na nga, ang bilis ng 30 minutes. Hindi ako makapaniwala. So, ito, nagra-rush na kami dito kasi magte-take naman kami ng beach train kasi yun na daw yung second to the last train na aalis, pabalik na ulit ng Nipo Station. So, hindi na namin nakuhanan yung pagbili namin ng beach train. Parang 17,000 Korean won naman ito
for 3 packs na. Then, parang may sumita kay Resty dito na bawal daw yung phone. Talaga? Comment nga kayo kung bawal nga mag-phone dito sa loob ng beach train. Ito yung itsura ng loob niya. So, lahat ng upuan naka-face sa dagat. Pero dahil gabi na nga, this was around 7:40 PM na wala na kaming makita. At wala na rin masyadong tao dahil last train na nga ito at tapos umuulan pa. Hindi katulad ng Sky Capsule na parang chill lang yung takbo, yung beach train mabilis. So, mga siguro 10-15 minutes nandito na ulit kami sa Mipo Station. O, diba? Wala nang ulan. Wala nang ulan, guys. Nakapag Sky Capsule kami, tapos nakapag beach train kami. At ngayon naman ay maghahanap kami ng masarap na Korean food for dinner. So, ang sikat dito sa Busan, sa may Mipo area, is seafood. Pero ayaw daw nito ng seafood. Alam mo tayong gumagalaw na pusit? Yeah. Yun talaga yung sikat dito. Sayang ni baby lang. Hindi ako halos siya kumain ko dito. I want beef. Tapos dito tayo dumaan sa tunnel. Hanggang sa napunta yung Cheongsapu Station, dito tayo bumaba. Tapos ito, hindi natin napuntahan. The Ritdol Skywalk. Tsaka yun, hindi natin napuntahan. Hanggang dito lang tayo sa Cheongsapu. Kidok. Okay, we're trying the famous pork soup here in Busan. Tumbling. It's 24 hours. Ayan, bango. Ayan, bango ng tao. Bawal mag-sharing, guys. Buti na lang yung pamilya namin, hindi nag-share. Okay, so kumakain dito, order ka sa iPad. Ang menu nila nandiyan siya. At meron na agad kami. Ano to? Cook, dalawa? May cook na ba? Ayan, okay na. So, ayun nga, ayaw kumain ni baby ng seafood. Talaga nagkikrave ako ng pusit na gumagalaw. Pero buti na lang nakita namin tong best pork soup restaurant dito sa Busan. Malapit lang to sa Mipo Blue Line Park. Konting lakad lang. Katapat siya ng dagat mismo. Maganda yung loob ng restaurant nila. Tapos mabilis din umorder kasi via iPad. Tapos doon ka na rin magbabayad sa card. Pero hindi marunong mag-English masyado sina auntie. Kaya akala namin may rice na yung set na binili namin. Yun pala wala pang rice. Tapos si auntie, may rice na bang kasama? Sabi niya meron daw. Tapos nag-antay kami ng mga 15 minutes. Wala palang rice. So umorder na lang ulit kami ng rice. Pero overall, alam nyo ang sarap nga nung pork soup nila. Tapos, ang dami na nilang condiments na ibibigay sa inyo and side dishes. Kasama na yung mga kimchi at yan yung mga sausawan. Meron silang isang corner doon na pwede kayong mag-refill anytime. Mabilis doon dumating yung order. Pagka-order namin, wala pang 5 minutes nandiyan na nagsidatingan na. Tapos, ayan, mag-ingat kayo dahil ilang beses na paso ang baby ko. Burn it again. Katakawan. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na free refill. 1 to sawa, unlimited. So, pwede kayong magbalik-balik kung gusto nyo pa ng maraming side dish. Total bill, parang umabot kami ng close to 90,000 Korean wons. Okay guys, ang lamig dito. Parang 0 degree. Feels like 0 degree guys. Kasi, itong Mipo, katabi lang yung beach. Ayan o. Naku, paglabas talaga namin ng restaurant, sobrang lamig dito sa labas. Kasi nga, katapat nito yung dagat at yung hangin lahat papunta sa amin. Grabing lamig. Parang ang feeling namin nasa mga 2 degree na to. At dahil nga, the night is still very young, 9:30 PM pa lang ito ay niyaya ko ang magamang mag-night market. Sarado na yung dito, yung malapit sa Blue Line Park. Kaya naman doon na lang kami nagpunta sa malapit sa hotel namin. Super ganda rin sa area na to. Sana pagbalik namin sa Busan, dito naman kami makapag-check-in para ma-explore pa namin yung side na to ng Busan. Guys, there's no in Korea. Kami na lang yung tao dito. Mas malamig pa kasi sa Europe. Ano nangyayari sa'yo? Because ngayon, 1 layer lang ako. In Europe, I'm like 5 layers. Yeah. Oh, come on. Then you said, no need to bring gloves because si 21 na OA ka. You know, you have to bring gloves. Kaya, naku, ninanag na ako ng anak ko kasi naman hindi daw ako prepared para sa OOTD namin dito sa Korea at napakalamig naman daw pala. Sa totoo lang, nakailang impake ako ng mga outfit namin kasi naman ang sabi sa weather forecast, 16 degree daw. So, sabi ko, ay, parang spring lang, 'di ba?
Naku, pagdating namin dito, sobrang lamig. Tapos umuulan pa, can you imagine? So, yung mga dinala kong damit, parang mga 2 layers lang. Tapos, medyo maninipis. So, hindi talaga ready para sa gantong kalamig na panahon. Kaya naman, salamat Uber dahil kahit papano nainitan kami. From Blue Line Park hanggang dito sa Bupyeong Kangtong Night Market, tama ba yung pronunciation ko, ay umabot din ng 26,300 Korean won. Pero, let me say, napaka-convenient mag-book ng Uber sa Korea kasi isang order mo pa lang, isang click mo pa lang, naku, nandiyan na agad within 2 minutes. Hindi rin makwento yung mga drivers dito ng Uber kasi siguro dahil nga hindi kami marinang mag-Korean. So, kung ano lang talaga yung in-input mo dun sa order mo sa Uber, dun kanila lang ibababa. And we're here at Bupyeong Kangtong Market. Walang masyadong tao. Dahil siguro gabi na to, siguro mga 10 p.m. Pero night market nga, 'di ba? Kaya nga night market, dapat maraming tao pag gabi. Pero wala na kasi siguro weekdays to. Pero napakadami pa ring stalls na bukas, katulad na lang nito na yan agad ang tinikman namin kasi hindi pa kami nagde-dessert. Ang honey crepe na may totoo. Honey ko. Wow, sarap at bagong luto pa ni Uncle. Kaya naman grabe panalo. Wala pang 5 minutes na ubos na namin to ni baby. Yay! Thank you! Baga, ha? Yeah. Guys, ang daming kainan dito gabing-gabi na. Takoyaki. Ito rin pala na. Yeah. Okay. Eh? Bahala ka. Uy, favorite mo na. Oh, pork and cheese. Let's try. And potato. No, this potato. Yeah. Only pork cheese. and cheese. No potato. Wow. Until what time here? What time? 2 a.m. 2 minutes. 2 minutes. Here. Midnight? 11? Ayun naman pala, kaya wala na masyadong tao kasi hanggang 11 p.m. lang daw pala sila dito. Buti, naabutan pa rin namin. At ito ay isa sa pinakamasarap namin natikman dito. So, pork giniling daw yon as na in-explain niya kanina. Tapos punong-puno ng cheese yung loob. Tapos pipiliin ka pa niya kung anong sauce. Kung either barbecue, mayonnaise, tapos meron din silang additional cheese pa sa ibabaw. Grabe. Nisip ko tuloy, kumain ba kami ng dinner? Di ba parang nag-rice pa kami? Tapos ang dami naming order dun sa pork soup. Bakit parang wala kami kinain ngayon? Okay, taste test na! Sarap no! Mga ilang ganyan pa kaya mo, nak? Ito nga, parang nagsisisi pa siya na kumain siya ng pork soup kasi ang dami pa daw niyang gustong kainin dito sa night market pero busog na siya. Kaya mo yan, nak. I'm cheering for you. Kakamiss naman titizen. Kaya nga. Hindi pa tayo kumain. Naku, may ano pansin ko. I like to eat. Yes. Singapore. Singapore people is our shop used to is the #1 country. Yeah, you see and the inside. 친구한테 잘못한 게 있으면 먼저 사과를 하고 Oh, Singapore. Oh, yes. So many Singapore people. Busog na lang yung tatay mo. Me too. Kaya na nga at nagwagayway na sila ng puting bandera. Suko na daw talaga at wala nang paglalagyan. Pero grabe, ang dami pa namin nadaanan. Sana sa susunod makapunta kami dito at dito na lang kami magdi-dinner para lahat naman ng pagkain ay matry namin, diba? So, yan na nga, mga 11 p.m. na at unti-unti na nagsasara yung mga stall and time to go back to our hotel. Nag-Uber na lang ulit kami at ayan na nga, nasa Busan Station na kami. Mga 8,000 Korean wons lang, so sobrang lapit. At dito sa baba ng hotel namin, meron kami GS25 o yung mga 7-Eleven at CU. Inikot ko pa nga rin to at gusto ko nga sana bumalik pa ng pasalubong pero naisip ko na
Naku, pupunta pa nga pala kami sa Seoul bukas at mahirap magbitbit. So, sa Seoul na lang ako mamimili ng mga pasalubong. Since maaga yung train namin bukas, namili na ako ng pang breakfast namin para naman hindi kami gugutumin sa 2 hours na biyahe namin going to Seoul. Ayun lang, day 1 done. Thank you everyone for watching.